Kapapasok lang na balita, nagpahayag si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na sasamahan niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na umuwi sa Pilipinas sakaling mabuwag ang International Criminal Court o ICC. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na kapag mabuwag ang International Criminal Court, susunduin ko na po si Tatay Digong sa kulungan at uuwi na kami ng sabay. Ang pahayag ay kasunod ng inilunsad na government-wide campaign ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC. Kabilang sa mga hakbang na inihayag ng Washington ang paghikayat sa ibang mga bansa na kumalas na sa ICC, pagputol ng suportang pinansyal dito at posibilidad ng karagdagang sanksyon laban sa mga may kaugnayan sa tribunal. Gaya na aking nasabi dati, 3 African states na ang kailan lamang ay bumitiw na at inaasahan natin yung lahat ng 55 member states ng African Union ay bibitiw na rin. At sa tingin ko, yan po ang magiging dahilan kung bakit ang Tatay Digong ay makakauwi sooner than we expect. Anong karapatan nila na litisin pa si Tatay Digong? At syempre, wala na silang resources para magpatuloy ng paglilitis. Pero ang punto, hindi nga pumayag ang Amerika na kilalanin ang jurisdiction ng ICC, bakit nagpupumilit. At yan ngayon ang dahilan kung bakit nanawagan ng Amerika na buwagin ang ICC. Ang mga aliado hiningi niya gawin ang lahat para ma-isolate ang ICC, ipatupad ang mga sanctions laban sa mga opisyalis sa ICC at sa ICC mismo at bumitiw na sa pagiging miyembro. Nagsalita na po yung biktima ni Karim Khan. Si Karim Khan po ang prosecutor ng ICC na siya nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong. Alam niyo po, I have no love lost dyan kay Karim Khan. Dahil nung unang pagdating ko po dito sa Netherlands, yan ang unang-unang tumutol sa aking pagtatayo bilang abogado. Dahil sabi nga niya, may kaso daw ako sa Pilipinas, no? At hindi ako dapat tumayo na abogado kay Tatay Digong. Pero ayan po, nakakarma siya dahil biglang lumabas ang totoo. Bagamat siya ay linait-lait ako dahil meron akong tanim kaso sa Pilipinas na hindi rin po pwede maging abogado, siya pala mas matindi. Ang akusasyon sa kanya, binamanyak niya yung mga batang abogado na kasama niya sa trabaho. Siyempre po, kapag ang isang gaya ni Khan na talagang napakamakapangyarihang prosecutor, bantakan nyo, kinasuhan niya, pinaaresto niya ang isang dating presidente ng Pilipinas. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong presidente ng Russia. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong Prime Minister ng Israel. Ganyang kapangyarihan yung prosecutor na yan. So kapag ganyang kapangyarihang prosecutor nagmanyak na isang batang-batang abogado na nagtatrabaho sa ilalim niya, yan po talaga ay harassment. Dahil kahit anong sabihin niya, miski pumatol o hindi, talaga hindi naman makakahindi yung mga pobreng mga abogada na nasa ilalim ng kanyang opisina, no, kung siya ay magmamanyak. At ang tingin ko po ay talagang tuluyan na siyang natatanggal. Lumalaban po yan si Karim Khan, ang sinasabi niya, may kinalaman itong kasong ito, tanim kaso daw po yan dahil kinasuhan niya si Netanyahu. No? Well, una-una po, no? Wala naman pong ganyang ebidensya. Ang kanyang naging biktima ay isang Malaysian. Ang Malaysian po ay isang Muslim na bansa. Bagamat bubay yung biktima niya, posibleng hindi Muslim, malabo po na ang gagamitin ng Israel ay isang Malaysia na predominantly Muslim country kung sila ay magtatanim kaso para lang matanggal itong si Karim Khan. At ano naman mahihita ng Israel kung matanggal si Karim Khan? Hindi naman nila isusurrender si Netanyahu sa jurisdiction ng ICC, hindi gaya ng ginawa nitong si Marcos Jr., no, na talagang para matanggal ang banta ng mga Duterte, sinurrender si Tatay Digong sa ICC. No? Ang balita po, yung Netherlands, bansa na host ng ICC, ay boboto para matanggal ng tuluyan ito si Karim Khan. Nauna na pong nasuspindi siya ng mga miyembro rin ng ICC at ngayon po ay mukhang magbobotohan sila para tanggalin na siyang tuluyan at syempre pati yung kanyang Bar Association sa UK ay suspendido na siya. So mukhang lumalabas po na malakas ang ebidensya na nagmanyaki siya sa kanyang batang abogada at ang tanong, kung ganyan pala ang pagkatao ni Karim Khan, paano naka-impluwensya yung ganyang pagkatao sa pag-iimbestiga kay Tatay Digong? Siyempre po, inaasahan natin ang investigasyon ay patas dahil nga po sa ICC, ang trabaho ng prosecutor hindi lang para maghanap ng ebidensya na nagpapakita na pagkakasala. Kinakailangan tignan din niya ang ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala at kung merong ganyang impormasyon, dapat
magkaroon ng desisyon na hindi dapat magtuloy ang kaso. Sa atin nga po, sa issue pa lang ng jurisdiction, may issue na tayo hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Yung kanyang predecessor, alam ko hindi naman siya yung nagpabaya, pero yung kanyang predecessor, yung kanyang pinalitan ng prosecutor, natulog sa kangkungan at nag-antay ng pangalawang taon bago tayo magbitiw, bago humingi ng abiso para mag-preliminary investigation. Alam ko po, sabi ng pre-trial chamber at ng appellate chamber ay nung nagsimula ang investigasyon, tuloy-tuloy na po yan. Pero sa akin po, tingin ko pagkakamali yan. At meron naman po dalawang dating appeals chamber judges na sumasang-ayon doon sa ating posisyon na dapat wala na talagang jurisdiction ang ICC. Pero wag natin kakalimutan kaya ngayon po talaga nanawagan ng Amerika sa lahat mga kaalyado na gawin ang lahat para mawala ng ICC dahil nga dito sa ICC na pagpipilit na may jurisdiction sa mga bansa na wala namang tinatanggap na jurisdiction ng ICC. Mga bansa gaya nga po na Israel, ng Russia na hindi naman kasapi sa ICC, bakit nila i-issuehan ng warrant of arrest? Ganyan din po nangyari sa Pilipinas. Nung una tayo miyembro, pero tayo bumitiw na. Bakit nagpipilit na magkaroon pa ng jurisdiction? No? So, kaya nga po, sa lahat ng mga pulisya ni Trump, I find myself supporting itong panawagan ni Trump na dapat brick by brick talagang buwagin ng ICC kasi nga po, ang ICC, ang lumalabas ngayon, bagamat ang pinagkasunduan ng mga naging kasapin ICC ay court of last resort sila, dahil otherwise, malalabag ang soberenya at pagiging independyente ng mga bansa, ayun nga po, binabaliwala yung pagpayag ng mga bansa na kilalanin ng ICC only as a court of last resort. Kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, tignan nyo ang nangyayari sa Pilipinas. Bukas na bukas naman ng mga hukuman, ang ating Korte Suprema, patuloy pag-iimbestiga sa mga patayan sa drug war. Magkakaroon tayo ng writ of amparo, writ of habeas corpus, writ of habeas data, and yet nakikihimasok sa paglilitis sa mga kaso na dapat lokal na hukuman at lokal na piskal na naglilitis. No? So yan po ang sentimiento ng Amerika. At syempre, ang Amerika ay siya nagpapadala ng mga kasundaluhan sa iba't ibang parte ng daigdig at nung minsan na nagsimula ang investigasyon ng ICC laban sa mga Amerikanong sundalo dyan sa Afghanistan. Hindi ko alam kung talagang may krimen na ginawa mga kasundaluhan, siguro meron nga. Kasi dito nga sa gera sa Pilipinas at Amerika, yan po yung pinakamatinding gera kung saan linabag talaga ang batas na umiiral pag merong gera, IHL na tinatawag, International Humanitarian Law. At wala ang kaduda-duda na siguro may mga war crimes ka na nagawa din ng mga kasundaluhang mga Amerikano dyan sa Afghanistan. Pero ang punto, hindi nga pumayag ang Amerika na kilalanin ang jurisdiction ng ICC, bakit nagpupumilit. At yan ngayon ang dahilan kung bakit nanawagan ng Amerika na buwagin ang ICC. Ang mga aliado hiningi niya gawin ang lahat para ma-isolate ang ICC, ipatupad ang mga sanctions laban sa mga opisyales sa ICC at sa ICC mismo at bumitiw na sa pagiging miyembro. Gaya na aking nasabi dati, 3 African states na ang kailan lamang ay bumitiw na at inaasahan natin yung lahat ng 55 member states ng African Union ay bibitiw na rin. At sa tingin ko, yan po ang magiging dahilan kung bakit ang Tatay Digong ay makakauwi sooner than we expect. Tingin ko po, pag bumitiw na ang mga bansa na mayorya na miyembro ng ICC, ngayon po 125, kung maging 50 na lang sila, anong karapatan nila na litisin pa si Tatay Digong? At syempre, wala na silang resources para magpatuloy ng paglilitis, no? Dahil kung yung mga pinakamalaking kontribusyon gaya ng Japan, isang napakalalakas na aliado ng Amerika ay tutugon doon sa panawagan ng Amerika na bugin ng ICC, saan pa sila kukuha ng pera? I doubt if the European Union alone is willing to sustain yung operation ng ICC, lalong-lalo na, no, na yung kanilang mga ex-colonies ay hindi naman miyembro na ng ICC. Well, anyway, yan lang po ating pag-uusapan ngayon. Ang panalangin na sana po ay tuluyan na mabuwag ang ICC nang makauwi na si Tatay Digong at ang panawagan. Kahit sinong vlogger, kahit sinong mamamahayag na pinatay, may obligasyon ng ang Estado na imbestigahan, parusahan ang pumapatay dahil kapag pinaslang mo ang mga nagkakalat ng impormasyon sa malayang merkadong ideya, yan po ay krimen ng pagpatay at dagok sa demokrasya. Ano bang hinihingi ng Secretary Rubio? No? Una-una, hinihingi niya na ang mga kaalyado bumitiw sa pagiging miyembro. Ito naman po siguro ay mangyayari na miski hindi gumawa ng ganyang panawagan si Rubio,
dahil ang members po ng African Union, 55 states of Africa, ay nagsabi na talagang intention nilang bumitiw. Sa katunayan, 3 African states po, bukod pa sa Burundi, so 4 na po yan na African states ay bumitiw. Kasama po dyan ang Mali, ang Burkina Faso, at saka nakalimutan ko yung isa pa, Niger. Okay, so 4 na pong African states na bumitiw kasama ang Pilipinas.